downloads, ma'am. Tama. Ngayon, panoorin na natin ang video. Ngayon, naintindihan niyo ba ang pinanood natin mga bata? Opo. Ngayon, anong gagawin niyo kapag ang mga bagay-bagay ay kailangan pa? Yes, Hazel? Ipunin ko ito, ma'am. Tama. Dapat ba tayo mag-ipon? Opo. Kung gano'n, mayroon tayong aktibidad. Ang klase ay hatiin ko sa dalawa. Ito ang pang-unang grupo at ito ang pangalawang grupo. Bawat grupo ay may ibang representative. At ang mga hindi representative, i-cheer ang kanyang mga kagrupo. Ngayon, pumunta dito sa gitna ang mga representative. Limang representative sa grupo. Ay, limang representative. Ang mga limang representative pumunta dito sa loob. Ngayon, ang gagawin nyo lamang
Okay. Next, 1, 2, 3, go! Ay, wala ka mag-signal, Marlon. Si Carla ay Ako no, tayo dito kami dapat. Okay. Next, 1, 2, 3, go! Oh, yan. Sa text ni alam niya ng anak. Ngayon mga bata, tignan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Basahin nga natin, kaibigan. Ako ay nagugutom. Parang awa mo. Pwedeng hingi ng pagkain. Pagpasumaraw ni Loren. Sa tingin niyo, tama ba ang sagot? Ito? Opo. Tama. May number po. Si Marco ay matino. Siya ay nagtatabi ng baon palagi. Iniipon niya ang mga pagkain na bagay-bagay na maaari niyang gamitin kapag may sakit. Tama ba ang sagot? Opo. Okay. Tama. Pangatlo. Kami ay niliwan na ng bahay. Kaya madami ang mukhang na sagot. Tama ba ang sagot na renovate mga bata? Si Carla ay umangat sa kanyang nakatatandang kapatid dahil siya ay matalino at magaling sa eskwelahan. Tama ba ang sagot na ito? Tama. At ang panghuli, ito, may pagkain pa ako sa iyo na ito. Alam kong nagugutom ka. Malumanay na sabi ni Lena sa may kawabaang loob. Tama ba mga bata? Magaling mga bata. Ngayon, ano ang napulot nyo sa ating aralin? Sa ating aktibidad ngayon. Ngayon tayo ay makikinig ng kwento. Ngayon, tayo ay magbabasa ng isang kwento. Ngunit bago yan, anong dapat nating tandaan kapag tayo ay nakikinig o nagbabasa ng isang kwento? Sige, Albi. Huwag magpagdaldalan sa katabi mo. Huwag makipagdaldalan sa katabi. Ano pa? Cecily. Makinig ng mabuti. Ano pa? Marco. Maglista ng mga importanteng detalye. Ano pa? May dadagdag pa ba? Wala na. At sagutin ng mga katanungan ni teacher. Naintindihan ko ba? Oo. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, ang klase ay mahati sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay ito, at ang ikalawang grupo ay ito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng, ang bawat grupo ay magkakaroon ng chart. At ang chart na to ay tatawagin natin Dora the Explorer. Ngayon, ang bawat grupo ay sasagot. Pwede niyo pong galawin si Dora. Pwede niyo pong galawin si Dora at ilagay sa kanyang susunod na destinasyon. Pero, magagalaw niyo lamang si Dora kapag nasagot niyo na ang mga katanungan ni teacher na itindihan ko ba? Opo. Kapag tama niyo yung sagot, pwede niyo na pong galawin si Dora at ilagay sa susunod na destinasyon. Naintindihan? Ngayon, magbabasa nga po tayo ng kwento. Ang ating kwento ay pabula. Magbabasa si teacher, pero magbabasa rin kayo gamit ang inyong mga mata at isipan. Naintindihan? Opo. Ngayon, ang ating kwento ay si
si Langgam at si Tipaklong na isinulat ni Virgilio S. Almario. Sang umagang maganda ang sikat ng araw. May isang Tipaklong na masayang naglalaro. Patalong-talong siya sa damuhan. Di nagtagal, dumating isang Langgam na taga-taga ang buti na bigas. Sa tingin niyo, para saan kaya ang taga-taga ni Langgam na buti na bigas? Unang grupo? Para saan ang taga-taga ni Langgam na bigas? Sige. Para sa kanyang kasamaan. Ikalawang grupo? Para iimbak ito sa napagkain nila, ma'am. Para iimbak sa paninimbak. Nakakainit. Nakakainin ating ng signan at ipagpatuloy. Kaibigang Langgam, bakit gawa ka ng gawa? Tignan mo ako. Masayang naglalaro. Halika, maglaro tayo at maganda ang sikat ng araw. Ang kanya niya sa kaibigang Langgam. Ang sagot naman ni Langgam, salamat, mahal kong kaibigan. Ngunit marami pa akong nakakapagay pagkain. Kailangan ko itong gawin upang kapag dumating ang dahilan ay may sapat akong kakainin. Sa gayon, hindi ako gugutumin. Ngayon, balikan natin ang iyong mga sagot. Ang sagot ng ikalawang grupo ay para sa kanyang kakainin at itinimbang ko. Ang unang grupo ay para sa kanyang kaibigan. Sinong nakakuha ng sagot? Ikalawang grupo. Isang representative lamang pwedeng kumalaw tayo, Dora. Ngayon, ating ipagpatuloy. Pwede ba kayong maol? Unang grupo. Sabi ni Tipaklong, matagal pa yun. Tingnan mo, napakaganda ng sikat ng araw. Ay, salap-salap sumaya. Halika na. Pamimili ni Tipaklong. Ngayon, ano kaya ang katangian na mayroon si Langgam at si Tipaklong? Kalawang grupo? Masipag po, ma'am. Sinong masipag? Si Langgam. Si Tipaklong? Tamad. Ang unang grupo, ano naman? Masipag po Masipag si Tipaklong. Tamang yung mga sagot. Ngayon, pwede nyo na dalawin si Dora. Unang grupo at dalawang grupo. Ating ipagpatuloy. Iyan na nga. Maganda ang sikat ng araw. Kaya dapat tayong mag-ibon ng pagkain. Nagpatuloy ang Langgam sa paglalakad. Naniniwala ni Tipaklong na naglalaro sa damuhan. Maghabang sasayaw-sayaw at pakanta-kanta. Ngayon, para saan ang iniimbak ni Langgam na pagkain? Para pagdating ng tagulan ay meron sa kagaling hindi kalawang grupo. Ganun din po, ma'am. Ganun. Ano? Para po kung sila po ay ulan, kami po ay bagyo. Para po kapag may dumating na bagyo, may kainin. Kapag sila ay ulan, kayo ay bagyo. Sige, tama niyo yung mga sagot. Pwede nyo na galawin si Dora. Tingnan nga natin. Malapit na si Dora sa kanyang bahay. Ngayon, ating ipagpatuloy. Sumabi ng tagulan. Wala pa kahit si Tipaklong. Naisip niya kaibigang Langgam. Marami kong pinitong pagkain. Sang gabi. Sa daapunan ng Langgam, natinig siya ng maraming nakit sa pintuan. Binuksan niya ang pintuan. Sa tingin niyo, sino kaya ang kumakatok sa pintuan? Tipaklong! Ating natignan. Siya nga ba? Siya po. Siya nga! Si Tipaklong nga! Ano ba yung dahilan? Bakit pumunta si Tipaklong sa bahay ni Langgam? Dahil siya po ay nauulanan at nagugutom, ma'am. Sige. Ano po? Pumunta si Tipaklong upang makikain kay Langgam. At sa ikalawang grupo, dahil siya ay nagugutom at nauulanan. Ating natignan. Kung nagugutom at biniginaw, wala mo ng awa. Kahit kaunting pagkain, ako'y rumiyak. At susumamo, Tipaklong. Tawag yung mga sagot. Pwede nyo na po galawin si Dora. Alright! Nakawang Langgam sa kaibigan. Pinatuloy niya ako at
umama naman si Paklong sa dami ng pagkain na inabihilagang. Ngayon, bakit yan? Ngayon, ano kaya ang aral na mapupulot ni Tipaklong kay Langgam? Unang grupo? Anong aral? Maging masipag, maging laging handa sa pagdating ng sakuna. Dalawang grupo. Gusto ko yung sagot ninyo hindi nyo kopyahin sa unang grupo. Kahit pareho kayong sagot, iba yung sasabihin o statement. Sige nga. Si Tipaklong, ano? Lang po. Anong aral na makukuha ng Tipaklong? Lagi po siyang maging handa. Laging maging handa. Ang sagot nila ay maging masipag, laging maging handa, at laging maging masinop. At dito naman ay laging maging handa. Ngayon, tingnan na natin kung anong natutunan ni Tipaklong. Salamat, kaibigan. Ngayon, alam mo na ang sinasabi mo na habang maganda kang panahon, ay dapat magtipon, hindi ka tulad ko. Walang ginagawa dito sayaw-sayaw sa panahon ng tag-araw. So, tama mo yung mga sagot. Pwede nyo na pong galawin si Tom. Unang grupo. Sabay. Sabi naman nila po, huwag ka magalala, marami akong pagkain. Ito, kumain ka. Ang mahalaga, ay nandito ka sa iyong pagtatapsi. Ay, ang may kababasan sa sagot ng God. Nahihiya man kumain si Tipaklong. Masaya naman silang gam sa nakikita niyang pagbabago sa kaibigan. Ngayon, ano ba yung maaaring mangyari kay Tipaklong kung hindi siya tinulungan ng kanyang kaibigan? Magugutom. Ikalawang, tumayo po kayo. Maaaring magutom si Tipaklong kapag hindi siya tinulungan nilang gama. Maaaring magutom. Unang gusto, Maaaring mamatay sa gulo at maaaring mamatay sa gutom agad. Okay. So, tama ang iyong mga sagot. Maaaring din siyang mamatay kung kaya magkasakit. At ang dalawang grupo, nagugutom siya. Ngayon, pwede nyo na ang galawin si Dora. Well done. Sino ang nanalo? Group 1. Group 2. Ang dalawang grupo ang nanalo. Magaling. Mga bata ngayon. Meron na namang mensahe. Meron tayong mensahe galing kay Diego. Kilala niyo ba si Diego? Sino si Diego? Magaling. Ngayon, meron siyang pinadalang mga mensahe kay Dora. Ang bawat mensahe nito ay may nilalamang mga kayamanan. Gusto niyo bang yumaman? Opo! Ngayon, bago kayo yumaman, kailangan niyo sagutin ang mga katanungan na nandito sa sobre ni Diego. Handa na ba kayo? Unang sobre. Ano? Ang mga magandang kwento! Ma'am! Ma'am! Sige. Tama, silang gamat, si Tipaklong. May krem. May kayamanan. Dalawang sobre. Batay sa kwento, mga tao nga bang nagsasalita dito? Hindi pa! Si Maria po nagtaas ng kamay. Hindi po. Sino ang mga nagsasalita dito? Animals! Dapat itaas ang kamay, hindi sasagot agad. Mga hayop lang naman. Tama. Ngayon, paghatian nyo ang kayamanan ni Diego. Ngayon, ang ikatlong tanong. Sa tingin nyo, ang mga nag-uusap ba sa kwento ay totoong nakakapagsalita sa totoong buhay? hindi po sila nakakapagsalita Dahil, dahil mga
Tama. Aba, mayaman na. Ngayon, apat na katanungan. Sa tingin nyo, ang mga kilos at gawa ba ng mga karakter sa kwento ay nakikita nyo sa ibang ng mga tao? Opo! Oo. Ang anong mga ito? Maaaring ibahagi? Masipag at tamad. Masipag at tamad lang? Ano pa? Masinop? Matulungin? Mapagbigay? Tama. Ngayon, hindi ko na kayo mabilang. Pero anim, ano ang pangunahing aral ang mapupulot natin sa kwento? Maging masipag. Ma'am! Maging masino, maging handa, at maging matyaga. Tama, maging masinop, maging handa. Kasi naniniwala pa kayo sa kasabihan, kapag may sinupok, May madudugot! tama. Ngayon, ang ika-anim. Paano ipinakita sa kwento ang kahalagan ng pagiging masinop? Paano ipinakita sa kwento ang kahalagahan ng pagiging masinop? Alvin? Nung ay makita ito nung dumating na ang tag-ulan o trahedya kay Langgamang ay may niimbak siyang pagkain unlike Paklong. Tama. Yun ay ang sabot. Ngayon, ang huling katanungan. Dapat ba natin tularan si Langgam sa pagiging masinop? Opo! Opo! At bakit po? Dapat po ba nating tularan si Langgam sa pagiging masinop? Opo, dahil ito po ay Sinong pwede tumulong kay, Maria? Ako na, ma'am. Sige, Lizette. Ay, sige. Sige, Alvin. Dapat ba nating tularan si Langgam sa pagiging masinop? Opo, dapat po nating tilaran silang gang sa pagiging masinop dahil makikita natin dito na mahalaga ang pagiging matyaga lalo na kapag dumating ang isang trahedya, lalo na ang isang Tama. So, sa dalawang kwento, sinong gusto yung tularan doon? Langgang! Siya ay masipag, masinop, at matulungin. Ayaw niyo bang tularan si Paklong? Hindi. Bakit? Dahil tamad siya. Naman. Pero, may isang katangian si Paklong na pwede natin tularan. Ano ba yun? Masayahin. Charles, ano yun? Pagiging masaya naman. Pagiging masayahin, pwede rin. Ano yung ano? Tama sa pagtanggap ng kamalasan, pagiging makumbawal. Ang pwede natin tularan na katangian ni Paklong ay pagbabago. Natutunan niya o nakita niya may mali sa kanyang pag-uugali. Kaya, binago niya itong pag-uugali. So, kaya, kailangan din nating matutunan ang pagbabago. Naintindihan po ba? Opo! Yung mga sobre, sinong nakakuha? Hawakan niyo. Uy, may sa kanya. Ngayon, meron na naman tayo dito ng aktibidad. Gusto niyo ba ng aktibidad? Oo! Ngayon, ito ang unang anay. Ang unang anay ay nakagawa ang katangian ng isang batang Pilipino. Dito ay pinapakita ng mga katangian ng batang Pilipino. Ang ikalawang anay naman ay ang mga teksto ito ay galing sa binasa nating kwento kanina. Ang kailangan nilang gawin ay kung ang letrang iba ay tumutukoy sa pagiging masipag o di kaya pinapahalaga ng oras. At isulat ang letrang A sa kahon na nandito. Pero, bago mo na gawin yun, isulat mo na yan sa inyong kwaderno. Ilabas ang iyong kwaderno. 1, isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Tapos na ba? Opo! Yun. 5 bulot na iyong pupunta dito sa hanap. Sinong 5 bulot na iyong pupunta dito sa hanap? Madam? Una po! Gazette? Johan?
B po. Cecily, sino pa? Dalawa na lang. Si Janil, si Hay. Nainag pa rin dito. Ngayon, ang unang sasagot ay si Lizette. Unang sasagot si Lizette? Basahin mo na. At saka sabihin kung alin dito sa katangian ng Pilipino para sa ibig ang Pilipino. Kailangan ko itong gawin upang mapagawa ang kanilang sa patutungan natin. Mapupunin ko ito ay ang pagkakataon ng pagkakataon. Ngayon, alam mo na ang sinasabi ko. Maganda ba ang kanilang pinagdalaman? Pwede ba po kayong umupo? Tapos na ba? Huwag kang mag-alala. Marami akong pagkain. Salamat. Marami sa ako ang mga Ngayon, ating nangiwas po kung tamang kanilang sagot. Ating basahin. Kailangan po itong gawin mo ba? Kapag umating ang lakulat, ay hindi ko na po makakain anong sagot? Anong sagot? A. Anong dito? A. Kaya, mali. Dapat, ang ikalawa, maging mapagbigay sa mga tao. C. Tama. Tatlo, maging masipag. E. Tama. Karapat, pahalaga ng mga bagay-bagay at maging masino. E. Mali. Kalima, makinig sa payo ng kaibigan, magulang at mga nakakatanda. Lord. Ngayon, yung iwas ko ng mga kapatid. At ito'y kukunin ko mamaya. Ngayon, sino ba sa inyong nasilog dito? Opo. Lizette, pwede mo nga ibahagi sa amin ang iyong pamamaraan ng pagiging nasilog? Ako po ay sa tuwing binibigyan po ako ng aking magulang ng allowance, nagsasave po ako ng 100 pesos a week. Aba, magaling. Sino ba dito ang ginagawa? Yung ginawa ni Lizette? Kayo? Okay. Ako rin, kapag may sweldo na, yung kalahati ay napupunta sa aking savings. Ayun. Ngayon, ano ang mga pangangaral na sinasabi sa inyong mga magulang na nakinita sa inyong mga isipan at puso? Maging maligid. Ayun, bukas, tayo ay gagawa ng isang syudad-dahan. Kaya kayo ay maging syudad. Intindihan ko ba? Opo! Pulutin ang mga kalat sa ibaba ng pupuan. Pulutin, sabi ko, hindi magpasok. Ngayon, sumayong lahat. Sumayong lahat.
Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po. Maaari ba kayong tumayo? At iayos ang mga upuan. Okay. Maaari niyo bang kalibitin ang inyong katabi at tanungin kung kamusta siya? How are you? Okay daw ba siya o hindi? Hindi daw po. Okay. So, makinig. Try. Makinig. So, nung nakarang araw, dinalagay natin ang tungkol sa pagulang. Ano na nga ba ang titulo ng pagulang na dinalagay natin? Yes, is it? Ang pamagat po ng akda na tinalakay natin kahapon ay Silangang at Sitipaklong po. Tama, ang pagulang, silanggam at sitipaklong. Kung saan, anong katangian ang maaari nating tularan sa pagulang binasa? Yes, Enil? Ang katangian na pwede natin tumuloy sa pagbahay ng Hindi masinong. Ano pa? Yes, Junali? Malaking mabilis. Yes, Marco? Dapat ito pagbabaan. Tama. So, sino hindi masinong sa inyo? Wala magbigay. Sino mapagbigay? Okay. So, ngayon, hahatingin ko sa apat ng grupo ang klase. Ito ang group 1, group 2, group 3, at 4. Kung saan, gagawa kayo ng isang dala-dalaan na patungkol sa pagiging masino. So, narito, may dalawang mga katangian dito na siyang magiging patayin ninyo sa paggawa ng dala-dalaan. Yung mga leader, any representative sa mga grupo, Marco, Kapit lang yun na kami. Hey guys, may ganyan sa dahil ang ating pamantayan sa paggawa ng inyong dala-dalaan. Maaari nyo na lang itong tingnan. Rich kid ka. Magandang yung dala-dalaan. Maaari na kayo mag-sila. Tapos may anak. Ang kanta. Tapos ikat tingnan mo sa ni Kathleen. Baka na itis na bulag is na. Ako dito. Bulag. Wait lang. Ikat mo din. May pointers yun. Mamagda kami, tapos kasi ang bulag na agad at tapos sila, Kami lang pabolit mo tayo. at kakanta. Dito may shades. I will not it. Tapos doon kami kumakot balik ba yan? Gusto ko na lang. At kanta. Doon kayo kan Jerlyn. Kanta. Jerlyn, may kanta kayo. Tapos, katkat-goan niya so na bulag. Ay, katkat. Tapos ang kanta kayo, tapos sikat na kasi siya na. Wait lang naman yung mga Kung mga isa na. Kanta kayo, kasi second na lang. Okay na ba? Lagay na po ba? Sino gusto mo muna? Kami. Kami ba? Okay. Ano nyo na ba yung ginawa?
Bibili ko lang po kayo, nag-isa kayo. Salamat po. Tulungin niyo naman po. Ganyan talaga kapag galing sa... Palakpakan na natin sila. Kapten na mo, no? Ano, dilog lang. Ano mo, vlog. Uy, kung ito dito ka. Ano, legit tayo dito. Pwede mo pagbigay. Na may matang-libre ba? Hindi naman siya. Ada kayo yung ibad lang. Magandang umaga mga bata. Bago tayo magkaroon ng konting pagsusulit, laging tandaan na huwag gagawa ng masama tulad ng pagkokopya. Maliwanag ba mga bata? Oo! Dahil sa iwanan na. Palagpakan natin pa ito. Hindi ba nukot? Hindi ba nukot? Tapos na? Ang dumi naman dito. Tara, maglinis na tayo. Ang nabigay ng senaryo sa amin ay ang pagiging masipag na. May ketchup pa. Tatapos ko na kaya. Wow! Anak! Ba't mo naman dahil pinapaalagahan natin ang bagas mas So, para sa inyo, sino ang may pinakamagandang lahat? Unang Group 1! Okay, kayong lahat ay magagaling. Subalit, ang may pinakamaganda ay ang Group 4. Sapagkat yung dala nila ay mukhang makatotohanan naman. Sa Group 1 naman, napakasigla ni Lizette. Kasi si Lizette. Napakasigla niya kanina. So ngayon, babalik tayo sa ating routine. Ang ating pagpasigla kanina. Ako'y gising! Hindi tulog! Nakikinig! Hindi tulog! Nakikinig! Ako'y gising! So, ngayon, dadako na tayo sa isa pa nating aktibidad. Maglawas kayo ng isang buong papel, lapis o ballpen, at ang gagawin nyo ay
kayo ng isang buong papel at kumuhin ng isang bagay. Mamaya, pipili ako ng isa o dalawa sa inyo para ipresenta kung ano ang pinipinulit ninyo at bakit ito. Mali na kayo sa simula. So, Marco. Kaya na? Anong i-inuhin? Bakit puno? Kasi, ang puno ay nagbabalagay. Nagkakaroon siya ng isang matatag. Sa panahon ng kalamitan ay hindi basta-basta. Okay. So, meron ka ba? Caesar? Gusto mong salukan? Okay, so ipasa niyo lang yung mga ginawa. Maalam kayo? Paalam mga bata? Paalam po! Magandang araw po, bata. Magandang araw po! Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang ating matutong kaya ngayon. Ngunit bago ang lahat, maaari pa muna tayong tumayo at iayos ang ating mga upuan dahil makapansin ko medyo magulo na ito. Uulitin ko, maaari ba tayong tumayo at iayos ang ating mga upuan? Okay, so, bago tayo pumunta sa ating bagong leksyon, gagawin muna natin ang ating ginagawa palagi, ang pampasigla. Okay, dito sa grupo na to, Hoy, gising! Hindi tulog! Nakikinig! 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 Ako'y gising! Hindi tulog! okay, ako gising, hindi tulog, nakikinig. So ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong paksa, ay babalikan muna natin ang mga aral na pinag-aralan natin noong nakaraan. Ano na nga ba ang pinag-aralan natin noong nakaraan? Ang kwentong ating binasa. Ano na nga ba ang kwentong yun? Yes, James? Silanggam at si Timapo. Okay, si Langgam at si Patlo. Ngayon, may tiles ako dito na naglalaman ng mga iba't ibang tanong sa bawat gilid nito. Ang gagawin lang natin ay gulong katulad nito at kung ang nasa ibabaw na tanong ang nagpakita, siya ang inyong sasagutin. Halimbawa, ganito. Ang nagpakita ay number 2. Ito ang inyong sasagutin. Tatawag lamang ako ng mga gusto mag-roll ng dice. So, let's start. Sino gusto unang sumubok na mag-gulong ng dice? Anyone? Okay, Kayla? Okay, maaari mo bang basahin ang iyong ano? Ano ang ipinakita ng katangian ni Tipaklong sa kwento? Ang ipinakita ng katangian ni Tipaklong sa kwento ay ang pagiging tamad, sir, pero at the same time, ang pagiging palatay. Mali, ang pinakita, katangian ni Pablo sa kwento ay ang pagiging tamad, ngunit pakumbaba at masiyahin. Ngayon, sino naman ang gusto sumubok ulit? Okay, Teresa, subukan mo nga. Okay, ulitin mo. Okay, ang unang tanong. Maaari mo bang basahin ng malakas? Sino ang magkaibigan sa kwento? Sino nga ba ang magkaibigan sa kwento? Si Tipaklong. Mali, ang magkaibigan sa kwento ay si Langgam at si Tipaklong. Ikaw naman, mahal, gusto mo bang subukan? Tay?
Okay, maaaring bang ulitin tayo ang tanong? Okay, number 6. Maaari mo bang basahin ng malakas? Kung ikaw si Langgam, Maaari mo bang lakasan? kung ikaw si Langgam, tutulungan mo rin ba si Paklong? Bakit? Kung ako si Langgam ay tutulungan mo ko si Paklong natin. Maawa ito ako. Maawain niya ako talaga. Mabuti naman yung gano'n. Sino gusto sumubuli? Okay. Miss Noble, maaari bang pagsubukan? Okay. Yung tanong ay tanong number 3. So, maaari mo bang basahin? Ano ang ginawa ni Langgam sa kwento? Ano nga ba ang ginawa ng tao sa kwento? Si Langgam ay nag-imbak ng pagkain para sa Tama. Silang daw ay nag-iba ng pagkain para may pagkain dapat sa kanila. So, sino ba gusto sumubok? Yes, gamay ka. Maaari ba mapulitin kahit tapos na ang talungan yan? Okay. Ikaapat na tanong. Ano ang katangian na pinakita ni Langgam sa kwento? Pinakita katangian ni Langgam sa iyong paligid. Dahil ang pinakitang katagihan ni Langgam sa kwento ay ang pagiging masilog, pagkawain at matulungin. Ngayon naman, dadako tayo sa isang ngayon naman, dadako tayo sa isang pang aktibidad. Anong nakikita niyo sa mga ito? Ano pong nakikita niyo? Numero. Ano ba? Tama. Andito ay mga larawan ng mga bata at mga numero. Ang gagawin lamang natin dito ay gagamitin ang mga larawan upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari kapag tayo ay kapag sunod-sunod ang mga pangyayari, tuwing tayo ay iising hanggang sa pagtulog. Halimbawa, ang unang numero. Ang unang numero ay nagsisimbolo na unang yung ginagawa kapag umaga. So, ang gagawin nyo lamang ay ididigil nyo kung anong ginagawa nyo dito sa unang numero. Paliwanag ba? So, sino gustong sumubok? Yes, Cesaline? Anong muna mong ginagawa kapag nagising na sa umaga? Paari ka ba pumunta sa harap at yung unang ginagawa? Mabuntay! Okay. Pangalawa naman, sino pang gustong sumubok? Yes, Kai? Pangatlo naman? Yes, Joanna? Ang pang-apat, sino gustong sumubok sa pang-apat? Yes, Asen? Pang-lima? Yes, Bina? Dito naman sa grupong to, pang-anim. Yes, Daniel? Pang-pito, Kayla? Pang-walo, Christine? Pang-siyam, Walter? No, bakit? Ano yung ginagawa? Okay, kaya na tayo po. Salamat. Tignan natin kung ano ang una niyong ginagawa tuwing umaga. Ito is
Nag-e-ehersisyo. Nag-e-ehersisyo ba kayo tuwing umaga? Opo. Kung hindi, bakit mo nilagay ang unang numero dito? So, para sa pangalawa naman, nagsisipilyo. Very good. Pangatlo, nagtatalit, malalim. Pang-apat, kumakain. Hindi ba dapat na mauna ang pagkain at susunod ang pagsilyo, mga bata? Hindi ba? Depende po Pwede sa rin. Oo, pwede rin. So, batay sa ating aktibidad, ano ang bagong paksa natin ngayong araw? Anyone? Yes? mga pagsunod-sunod ang pangyayari. Okay, ang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari. Ngayon, may isa na naman tayong aktibidad. Inuubuhin ko kayo sa tatlo. Ito ang Group 1. Simula kay Hazel hanggang kay Asel. Group 2, simula kay Gina hanggang kay Will. At Group 3, simula kay Jamaica at hanggang kay Sophie. Ang gagawin lang natin ay bubuo tayo ng isang kwento gamit ang hawak-hawak ng worksheet o illustration board. Ang gagawin lang natin dito ay tulad nito. Kung ang bubuo tayo ng kwento. Kung ang unang yung ang alam nyo unang pangungusap ay dapat nasa taas, gagawin nyo lamang ito. At kung alam nyo naman kung anong susunod, basta mabuo nyo na lang ang kwento ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minutes. Maaari mo ba kayong mag-form ng circle para lahat ay makagawa? Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minutes. Okay, ito na ang inyong worksheet. Please, make a circle po. Okay. 2 minutes starts now po. Ang time sa video pag tapos na po, sir. Tapos na po kayo? Sige. I-check natin mamaya yan. Patapusin lang natin yung mga ito. Tapos na ba? Ano pa naman grupo? Paano naman? Ito, hindi pa. May natitira pa kayo 1 minute and 5 seconds. Tapos na yung lahat? Okay. Tapos na lahat? Tignan na natin kung tama ang mga nagsawar. Ito tama. Unang naging pangungusap. Ano ang inyong unang naging pangungusap? Yes, Group 1. Maaari mo bang masahin? Si Pong magalang. Unang araw ng pasukan, galak na galak si Paul habang inihahanda ang kanyang sarili sa pagpasok. Magandang umaga po, Inay. Masayang bati si Paul sa kanyang inay. Sa tingin niyo, tama ba yun? Okay. May mga isang ibang answer sa inyo? Okay, check. Ano naman ang pangalawa? Salita o pangungusap. Halika na anak at tayo mag-aga na doon ang kanina. Matapos kumain ay nagsabihan na si Paul at nagdabing pagpasok.
Sa tingin nyo, tama ba ang kanilang naging sagot? Mali. Sa pangatlong grupo naman, ang pangatlong pangungusap. Yes, Mario, babasahin. Inay, pamamadam ni Paul sa kanyang ina, sa kanyang paglalakad ay tulis na sa kanyang napapa ni Paul ang paanan sa mga. Sa tingin nyo, ang pangatlong pangungusap na ginawa nila, tama ba? Kasi sa laking ko, okay. So, ang pang-apat na yung babasahin sa grupo ni Cesarine, grupo. Pauman po, Lola. Ukal sa loob at pagpipili po ng tawag sa maganda. Ayos lang ito. Nakapakuli. Yes, Hazel? Nagpatuloy sa paglalakad si Paul hanggang sa makarating siya sa pangaralan. Okay. So, maaari nyo nang ipasa ang inyong naging worksheet. So, yun na ulit ang ating pagpasimula. Ako'y gising! Ako'y gising! Okay, so ngayon, akin ang tatawagin ang susunod na mag-klaksen. Si Ginoong Will Aguilar. Maaari ba kayong tumayo at pulutin ang mga kalat sa inyong Ngayon tayong mapanoorin kwento na pinamagatang ang ukaw ng upa. Pero bago tayo magpatuloy, ano ang mga dapat natin tandaan habang nanonood at nakikinig ng kwento? Huwag makipag-usap sa kapatid. Ano pa? Sasabihin. Galing. Ano pa? Gawin na? Tama. Ano pa? Sundaran, patuloy mo. Isang ibaw ng amayat niya, bukas po ang ulo sa isang teacher mula sa mesa. Nakikita na namin ng teacher, kaya hindi na ipasok ng bulak ang ulo upang siksikin ng kata ang tubig. Kailangan mabutin ng bulak ang kaunting tubig sa malalim na sisilyan. Kahit ang hindi, ay hindi nabawasan at sabay pagkaunang ng ibon. Sumimula siya at nalilinaw sa paligid. Alam mo yung may solusyon sa problema ng pinagkakaroon. Tanong siya, sa isang iya, ay naisip siya at tanong kasama siya. Hindi para siya at ang tanong kasama ng ako. At inihulog sa loob ng picture. Nagpabalik-balik sila sa paglalagay ng meeting ako. Meron isang mabigat tubig sa nakikibang bayan ng kitchen. Nakailang na gawag at nagpapagawa ng pagkaunang nila sa isang iglap lamang. At ngayon, ay kumar ang ilang ito. Ngayon, meron tayong aktibidad. Tignan natin kung nakinig kayo ng mga sa kwento. Pero habang nakakapagkasin mula ang klase, ito ang pagkakwan at mga natin. Hindi kayo lang isang representative para kumuha ng balangkas at iwakas sa sagot. At the same time, yung representative nyo na rin ang mag-representa sa inyong nagawa. Alak lang. Mga representative, sa balangkas na yan, lagyan at yan ng tamang pangyayari batay sa kwento ang usaw ng uwa.
Bibigyan ko kayo ng Nakalan na nga yan. 2 minuto para tapusin ito. Listen. Tayo para tapusin ang barangay. Parang. Sorry, yes. Ano ka? Okay, sige. Ang kasi, ano? Ha? Susurot pa kami. Siya ka. Ang susurot. Tapos ka na ba mga bata? Sinabi ko, Tapos ka na ba mga bata? hindi ko gusto namin sila. Tapos ka na ba? Sungalan maaari ko ang tawagin ng inyong representative para i-present ang inyong nagawa. Gusto? Ang pamagat ng ating kwento binasa ay ang uhaw na buwas. Ang mahal na nilang pamagat? Opo. Mga tauhan ay ang buwas. Tama. Ang buwak at nauhan ng kwento. Ang unang pangyayari sa kwento ay may isang uwak na uhaw na gustong uminom sa pitcher. Pangalawang pangyayari ay makikot ang buwangan ng pitcher. Pangatlo, hirap na abutin ng uwak ang tubig sa pitcher. Pang-apat, nakaisip ang uwak ng paraan upang mabuhat ang tubig sa pitcher. Pang-lima, naglagay ng mga bato sa pitcher upang tumaas ang tubig nito. At ang pang-huli ay sa wakas nakainom na ang uwak. Tama bang magkasunod-sunod ang mga pangyayari? Opo. Maaari bang malasakan natin ang ito? 1. May isang uhaw na uwak. Nakakita ng isang pixel na may tubig. Ang pangatlong pangyayari, gusto ko tulong, ngunit hindi nga ang kanyang tulong. Pang-apat, nakaisip siya ng paraan at ito ay tulungan ng bato at inulog sa pixel. Pang-lima, nagpabalik-balik siya sa paglalagay ng mga bato. Pang-anim, nakainom na ang uwak. Galing. Tama ba? Magkasunod? Opo. Kailangan natin ang
guys sa ating napanood na kwento na pinangunalakan ko na duwa sa balangkas na inyong ginawa, ano ang naging sumira ni Iwa? Paano? Ano ang ilong sa tubig ay sa kitchen may tubig sila. Ang laki-laki ng bunga niya at hindi naman pasok. Tama. Ang buwa ay upaw na upaw. Ano naman ang naisip niyang palakan para makainom ng tubig? Okay? Isip ko ako na nakakalagay natin ng mga bato sa Diba? Nagpabalik-balik si Uwa para maabot niya ang tubig. Ano naman kaya ang mapupulot nating aral sa kwento? Bumitaw sa mga sinilalit ng mga challenges na dati. There's always a way challenges. Tama. Ang kasandahan, halimang problema ang ating kakaharapin. Ngayon, magkakaroon ulit tayo ng aktibidad. Bago ang lahat, papapatid ko muna ang klase. Ito ang Group 1, Group 2, Group 3, at Group 4. Ang gagawin nyo naman ay pagsunod-sunodin ang mga pangyayari batay sa mga imagine. For example, kung sa tingin nyo ito ang unang nangyari, ilagay lamang ang number 1. At kung ito ang dalawang nangyari, ilagay lamang ang number 2 and so on. Pagkatapos ninyo ang pagsunod-sunodin ang mga pangyayari, bumuo kayo ng sarili nyong maikling kwento. Sulat sa mga padlang na nandito. Bibigyan ko kayo ng dalawang tutor upang matapos ng iyong aktividad. Bigat din malu. Makinig mula mga bata, para sa inyong impormasyon, ito ang umaga, ito ang hapon. Han, saking nagurder. Sak nagurder. Abot kumalak na itong yung TikTok. TikTok. Nag-TikTok kayo pa. Research it better. Kasi 30 lang dito. Abot na yan. Velcro. Yung
Kamusta naman, sir? Buti nga din ang tawa. Kasi double kanina kasi ko marius mo din dyan yung gamit. Mga tidugo sa industry kung mga ipipit lang sa kami laptop. Kung sila ba mga bata? Ilan po, sir? Pwede kayo mag-present Kathleen. Ito muna, si Leo ay gumising ng maaga. Ang pangalawa, bago siya pumasok, kumain muna siya ng kanyang ahad na hotdog. Pangatlo, pagkatapos pumasok siya sa kanilang paaralan gamit ang kanilang school bus. Pang-apat, siya ay nakatulala habang nakikinig sa kanyang guro. Pang-lima, umuwi na siya, sumakay na naman siya sa kanilang school bus. At pang-anim, habang gumagawa ng kanyang aralin, tinatanggal niya ang pabor ng kanyang nanay. Sir, kanina po. Tama ba ang pagkasunod-sunod ng kaya? Magaling. Kaya, kanina po. Una, gumising si Berto sa oras ng alas 6 ng umaga. Pangalawa, ay kumain na siya ng umagahan magpumasok. Pangatlo, ay sinundo na ni Berto ng kanyang private car papunta sa eskwelahan. At pang-apat, nag-aaral na ng mabuti si Berto kahit na siya'y tinatamad. At pang-lima, dahil hapon na, umuwi na si Berto sa kanilang tahanan. At ang pang-anim ay masakit na ang ulo ni Berto dahil gabi na, ngunit may pinag-aaralan pa rin siyang assignment. Tama ba ang pagkasunod-sunod ng bata? Group 1? Ang unang eksena ay nag-review si Berto. Tapos, pagkatapos niya mag-review, natulog na siya. Gumising siya ng maaga. Tapos, kinain niya na ang kanyang umagahan. Pagkatapos niya kinain ang kanyang umagahan, pumasok na siya sa eskwelahan, hinintay niya ang kanyang school bus. Tapos, sumakit ang tiyan ni Berto sa kanilang eskwelahan. Kaya, umuwi si Berto, sumakay siya sa jeep. Tapos, pag-uwi niya, madami na siyang module. Magaling. Meron silang ibang pagkasunod-sunod nangyari. Pero okay lang yun dahil magkaiba-iba tayo ng mga group 4. Naglain. Kinagabihan ng linggo, gumawa ng takdang-aral ni Silino. Pangalawa, kinabukasan, maaga siyang nagising upang pumasok sa kanyang paaralan. At pagkataay, bago iyan, kumain siya ng sapat na agahan. Tapos, narinig ni Lino ang busina ng kanilang school bus, kaya nagmamadali siya lumabas at sumakay Lino. Next is, pinagbitihan ni Lino ang kanyang pag-aaral. Pagkatapos, dumating ang hapon, masayang tuloy si Lino sa kanyang school bus. Magaling. Maaari bang mapalagpakan natin ating sarili? Yan, maaari ba kayong tumayo at gagawin natin ang ating pampasilya? Maaari ba kayong tumayo ang bata? Gagawin natin ang ating pampasilya. Hindi tulog. Nakikinig! Hindi tulog! Ako'y gising! Hindi tulog! Nakikinig! Galing mga bata.
Bago kayo umupo, maaari niyo bang ayusin ang mga upuan at maraming salamat mga bata. Sana ay marami kayong natutunan sa aming aralin. Paalam! Paalam!